Paki-mute na lang po lahat po muna ng mga mic, mga kapatid. Pag-turn niyo na po ng pagsasalita, tsaka niyo na lang po i-on yung inyong microphone para po sa gano'n, magkaunawaan po tayong lahat at malinaw po yung magiging exhortation at panalangin po ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Tanggalin na natin mga kapatid, anumang mga nasa puso't isipan natin ngayon. Hallelujah. Idulog natin yan sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, Lord God. Palakpakan natin ang buhay na Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Hallelujah. And let me call on Josephine for our opening and devotional prayer. God bless Josephine. Magandang gabi sa lahat. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, atin mo ng palakpakan natin Panginoon mga kapatid at let us have our opening prayer mga kapatid. Oh, hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos. Minsan pa muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, O God, sa buong araw, O God, sa kalakasan, O God, sa pag-ingat mo sa amin, sa protection, O Lord God, sa aming lahat. O God, dinadakila ka namin, Panginoon. Itinataas ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God, ng buong puso namin, O God, na hanggang sa kami, O God, hanggang sa kami matapos, O God, sa aming buhay, O God, sasambahin ka namin, Panginoon. O Lord God, sa aming gawain ngayon, Panginoon, ang tanong kami ng iyong banal na Espiritu, O Lord God, tulungan mo kami, O God, na ma-focus ang aming puso, ang aming isipan sa iyo lamang, O God, at Panginoon, ilayo mo, Lord God, ang mga makaka-istorbo, God, sa aming gawain ngayon, Panginoon. O Lord God, andito kami, O Lord God, hindi ba kami magkasama physically, O Lord God, but spiritually, O God, ay magkakasama kami, O Lord God. Amen. O Lord God, sa aming mga gawain ngayon, O Lord God, tulungan mo ang bawat isa sa amin, O Lord God. At tulungan mo kami, O God, na mapuno kami ng kagalakan, O God, mapuno ng kasiyahan, O God, sa aming gawain ngayong gabi, O Lord God. Amen. Tulungan din kami, O God, na isang tabi muna, O Lord God, kung ano mga iniisip namin, O Lord God, but let us focus to you, O Lord God. Tulungan mo ang bawat isa, O Lord God, from the MC, O Lord God, pababa sa mga magbibigay ng awitin, O God, magbibigay ng mga exhortation, din, O God, sa maglilid ng magkakanta, O Lord God. Panginoon, Amen. kayo pong bahala sa amin, O Lord God. Wala kaming magagawa kung hindi kayo kung hindi kayo tutulong sa amin, O Lord God. Kaya tulungan mo kami, Lord, sa aming gawain ngayong gabi, O Lord God. O Lord God, ibinibigay namin sa lahat, ang lahat-lahat ng ito, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sa ating mga kapatid, bago sisimulan na natin mga kapatid, before we open up mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. At sabay natin mga kapatid, tawagin si Brother Leo para sa ating opening song. God bless po, Brother Leo. God bless din po, brother and sister, and good evening po sa lahat. Ang ating pong awitin sa gabing ito ay ang Tanging Alay Ko. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at aming lubog. Ang tanging alay ko sa iyo, Panginoon, ay buhang buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin.
ito lamang Jesus, wala nang iba pang akong hinihiling. Ang taong Di tulad ko ko, akalain ako'y na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob, mamahalin ito ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang Jesus, wala nang iba pang akong hinihiling. Amen. Hallelujah. Jesus, we praise you, Lord. Glory, 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 Lord Jesus. Praise to you, Lord. God bless po. Hallelujah. Jesus. Mga kapatid, our theme for today, our prayer meeting, mga kapatid, ay be watchful, stay alert, and be more prayerful. Thank you sa ating binigay na team ngayon, mga kapatid, sa ating gabi na ating pagsasamahan ng ating salita ng ating Panginoon. I hope, mga kapatid, na yung reading and meditation natin for this whole week ay nabasa po natin sa Mark 13, chapter 13, verses 1 to 37. Ang ating focus verse, mga kapatid, ay sa Mark 13, chapter 13, verses 33 to 37. Babasahin ko po, mga kapatid, ang ating focus verse, mga kapatid, no? Ang sabi dito sa Mark 13, 33 to 37, and he take it with him Peter and James and John, and began to be sore amazed and be very heavy. And he said, ay, wait lang po, parang mali yung ano. Mark 13 po pala, sorry. verses Sadali lang wait lang po. Ito po. 33, Mark 13, 33 to 37. 33 po. Take ye heed, watch and pray, for ye know not when the time is, no, mga kapatid. For the Son of Man is a man taking a far journey, who left his house and gave authority to his servant, and to every man his work, and commanded the porter to watch. 35. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cow crowing, or in the morning. 36. Lest coming suddenly he find you sleeping. 37. And what I say unto you, I say unto all watch. Praise the Lord, no, mga kapatid. Tunay nga, mga kapatid, na nangungusap sa atin, mga kapatid, ang ating Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa ating pong mga exhortation, exhorter, mga kapatid, si Sisipora at si Srinita. Unahin po natin si Sisipora. God bless po, si Sisipora. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Ayun nga po, ang ating pong topic ngayon is be watchful, stay alert, and more prayerful. Okay. Ang ating pong focus verse is Mark 13, 33 to 37 po. Bali sa chapter pong ito, parang inaano po tayo na on this chapter po, they're just letting us, follower of Jesus Christ, that we need to be on guard, and following Him is a difficult road that leads us to suffering as it leads us to new life.
Parang din po ang Diyos, sino po ba una nag-suffer para tubusin tayo sa mga kasalanan natin? Ang ating pong Diyos yung nag-suffer na talagang matindi yung pinagdaanan po niya para lang maisalba po tayo sa mga kasalanan po natin. So, ang ano po dito na manatili tayong magpakatatag sa pananampalataya sa Kanya at huwag mag-give up. Alam ko po yung pag nga naman talagang nag-antay tayo. Imagine na it's already like 2,000 years na nag-aantay na po tayo sa pagdating ng Diyos na at until now hindi pa rin po siya dumarating. Kaya nga po sabi nga daw, be watchful, be on guard. So habang inaantay po natin siya, alam ko pong pag nagantay po talaga is nakakainip, di ba po? Bawa may inaantay kang isang tao na matagal nung dumating, so maiinip ka talaga habang inaantay po siya. Pero sa atin naman po na sa pag-aantay natin sa Diyos, instead na mainip tayo, dapat maging masaya tayo sa pag-aantay sa Kanya at dapat po habang nag-aantay tayo, atin pong gawin is dapat habang nag-aantay po tayo sa ating Diyos sa kanyang pagdating, dapat magkaroon po tayo ng pag-iingat. Mag-iingat po tayo sa lahat ng kilos po natin na talagang dapat pag kumikilos po tayong mga Kristiyano po talaga ay naayon sa mga kaloob ng Diyos. Kasi pag may ginawa po tayo na mga bagay na nakita ng isang tao, kasi tayo yung magiging role model nila sa mga ginagawa natin. So, kapag nakagawa tayo ng hindi magandang bagay, ayun ang susundin sa atin. Parang sa pagpapalaki din natin ng mga anak natin, kung ano yung nakita nila na hindi maganda sa atin, kung ano yung mga pinapakita nila sa atin, natin sa kanila, yun ang susundin nila. Kung tayo mga Kristiyano ay nagpakita ng kabutihang asal na naayon sa Diyos, ayun ang susundin ng mga taong makakakita sa atin. So, tayo, inililihis din natin sila sa mga maling bagay na dito sa mundong sa mundo natin na ginagalawan ngayon. So, kung gagawa tayo mabubuti, may impluwensya natin at mas mailalapit pa natin sila sa Diyos. Tapos din po, habang nag-aantay din po tayo sa Diyos, sa kanyang pagdating, kailangan naghahanda rin po tayo. Katulad na lang din na, halimbawa, sa pag-exam po natin, di ba po, sa mga pagsusulit na ginagawa natin dati sa ating mga klase, talaga nagre-review po tayo para makakuha tayo ng mataas na grado. So, ganun din po yan sa pag-aantay natin sa Diyos. Habang inaantay natin ang pagdating niya po, paghandaan po natin, pag-aralan natin ang kanyang mga salita po, tapos ihanda po natin, magpakadalubhasa po tayo sa pag-aaral ng mga salita niya at ganun din na baguhin natin yung sarili niya, gawin nating perfect ang sarili natin na para pag dumating ang Diyos, ready na tayo na, Lord, eto na po ako. Pwede na po akong sumama sa inyo. Yung ganun na, kasi nga sabi nga ng Diyos, nung umalis nga siya dito sa lupa, di ba? Na umakyat po siya ulit sa langit, sabi niya na magbabalik ako, ihahanda ko ang parang may pagkakasabi niya, ihahanda ko yung kalangitan, may mga kwarto kayo dito, ganon, parang mga sinabi niya. So, at least pagdating ng Diyos, ready na tayo, malinis na tayo, wala na tayong bahid ng anumang kasalanan. So, habang inaantay natin siya. So, kaya wag tayong mainip sa pag-aantay natin sa Kanya. At ganon din nga daw, magbantay din tayo sa Kanyang pagdating. Ano po ba yung pagbabantay na kasi sa katulad nga po sa mundo natin, marami talagang hindi kaaya-aya mga nangyayari sa atin. So, pag alam nating mali, lumuwis na tayo. Dire-diretso lang tayo. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na alam nating hindi kaaya-aya at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Dumiretso tayo, magpaka-focus tayo kung ano yung karapat-dapat sa Diyos habang nag-aantay tayo sa Kanya. Kasi hindi nga naman po talagang madaling maging linis sa harapan ng Diyos. Pero yun nga po, kung tayo magpapaka-focus at i-stay po natin yung faith natin kay Lord, madali po nating magagawa yun. Kumbaga, hindi nga lang po sa salita, kailangan din po nating
ipamuhay yung mga gawa ng Lord. At ganoon din po habang nag-aantay tayo, ipamalita lang po natin ang salita ng Diyos at huwag tayong tumigil at matakot na gawin yon kasi the Holy Spirit hindi lang naman to natin nararanasan ngayon, dati pa man din sa mga sinaunang tao way back 2,000 years ago, naranasan din lahat nila yung mga disaster na mga yon. So tayo, wag tayong matakot. As long as alam natin na tama yung ginagawa natin, yung pananalig natin at nakafocus tayo kay God, wag tayong matakot kasi delubyo lang yan. Kumbaga, ang Diyos nasa atin, alam natin na siya yung magliligtas sa atin. Kaya wag nating katakutan yung mga disaster na nangyayari dito sa mundong ibabaw. Yun lang, basta mag-focus tayo at lagi lang tayong gawin lang natin yung mga bagay na ikalulugod ng Diyos para pagdating niya, ready na tayong lahat at talagang from head to toe, talagang ano na tayo, malinis na, sasama na lang tayo sa Kanya. At mas maganda nga, magkakasama tayo. Tayo ngayon dito sa prayer meeting, na magkakasama ngayon, mas maganda, pagdating din ng Lord, magkakasama pa rin tayong lahat. Yan lamang po at magandang gabi po. Praise the Lord. For si Renita. God bless po si Renita. Magandang gabi po sa ating lahat. Unang-una, syempre sa ating Panginoon. At nakakatouch yung kanta ni Brother Leo. Alam niyo kung bakit? Kasi naalala ko nung last Friday, pinag-uusapan namin ni Pastora yung kantang yan. Na pag kinakanta yung kantang yan, talagang natatouch talaga kami ni Pastora. At ako, natatouch ako lalo yung kantang yan. So hindi ko ina-expect Pastora, nakakanta yung pala ni Brother Leo ngayon. Samantalang nung Friday, pinag-uusapan pa lang po natin eh. So magandang gabi po sa atin lahat. Katulad nga ng Bible verse, napakaganda po tungkol sa pagbabantay po. Di po ba, pwede po ba nga ulitin sa Mark 13:33 nga, sabi nga po rito, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ngunit wala nakakaalam sa araw o oras na iyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. At sa 34 po, ang katulad dito, isang taong naglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang alipin, binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon naman magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito maaaring takip silim o kaya hati sa hating gabi, sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan tayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So ang Bible verse natin talagang nakapokus din sa pagbabantay eh. Kumbaga maging handa pagbabantay nga. Katulad nga ng isang security guard, di po ba? Kasi di po ba, security nagbabantay po siya. Ngayon inabutan siya ng pera ng boss niya. Akala niya kung ano yun. Yung pala sinabi ng boss niya, oh ito na yung huling sweldo mo. Sabi ko, mula ngayon tanggal ka na sa pagkaka-security guard mo rito. So bilang isang mananampalataya, we are commanded to prepare and alert all the times na sa hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi po tayo pwedeng maging kumbaga lagi po tayong dapat alerto, di po ba? Katulad nga po nung sinabi ko nga po ito sa na about sa security guard. Katulad nga security guard nga po, wala sa trabaho niya ang matulog at managinip. Ang trabaho niya ay magbantay nga. Kaya nga security guard nga po, di ba?
sa ating buhay spiritual, maging mapagbantay tayo. Hindi yung binabantayan yung kamalian ng kapwa natin. Ang yung kapwa natin hindi yung ating kundi ang ating mga sarili. Sabi nga sa Daniel 12 verse 1, sa pagkakataong yaong dating si Miguel na makapangyarihang bantay ng bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapan, hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang kabayanan mong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Kaya nga po, subukan natin na talagang lagi tayong ang alerto na dapat hindi po tayo laging mawala sa focus about sa pagbabantay. Kasi ang focus po natin ay parang final countdown. The final countdown nga po sa March 13 hanggang 37 eh. Sabi nga rito, maraming aral ang ating matatanggap sa ating pagbasa. Ngayon, isa sa mga lumulutang na aral ay ang katotohanan na may wakas ang lahat. Ang panahon, ang daigdig, ang buhay na makalupa, ang kapangyarihan, ang yaman, lahat po yan, mawawala po yan. Ang katanyagan at ang lahat na pinapahalagahan ng tao sa mundong ibabaw, kasama na rin ang paghihirap ng tao, lahat po yan ay magwawakas po. Kumbaga, wala pong forever. Kaya nga po, kung sa susunod na linggo, huling linggo ng taon, kumbaga, ang katotohanan ay walang wakas. Ang tunay na forever, ang paghahari ni Kristong Panginoon sa buong daigdig at sa kalangitan. Yun po talaga ang forever na inaantay natin. Dahil dito, mawawala po lahat yun eh. Sabi nga po, di ba sa Bible? Ngayon, ang sabi nga po rito, ang Panginoon nga lang talaga sa buong daigdig at sa kalangitan nga lang po, doon lang po talaga dapat ang forever talaga po. Pero sa totoo lang po, when we talk about this topic, the end of times and the return of Jesus Christ, di po ba? Ang mga tao po ay natatakot po in our generation. Inaabot nga po sila ng mga balibalita tungkol sa pagwawakas, di po ba? Kahit pa nung araw pa po, 20 years ago, malapit nang dumating ang Diyos. Sabing gano'n, maraming humuhula po na ang pagwawakas ng daigdig ay panahon pa ng Y2K pa eh. At ang isa nga ay sa sikat na balita yung kay Harold nga po, di ba? Sabi nga po niya, binigyan niya ng petsa nung araw. Nabasa ko nga po na noong May 21, 2012, ang pagdating doon ng Panginoong Jesus. Pero ang wala namang nakakadetect po. Ngunit ang mahalaga ay nagbibigay sa atin ng hint, ang idea na lagi po tayo maghanda dito sa Bible verses na ating focus po ngayon. Spiritual speaking, maraming nakakalimot at nawala at yung iba nga po talagang nagwala pa eh. Kumbaga nasa Panginoon na nawala, yung iba nagwala. Kasi nga simple because masyado silang na-attack sa mga cravings na inaalok ng mundong ito. Totoo po talaga, dahil kung hindi po talaga tayo magiging seryoso at very attached talaga sa Panginoon, madali tayong mahahatak eh. Kasi labanan po spiritual eh. Di po ba? Marami pong bagay ang gagamitin ng demonyo kahit po tayo minsan na talaga na hindi po tayo nakakalaban. Kasi nga po, spiritual talaga, battle po talaga to eh, na hindi natin nakikita eh. Pero dahil nga po nandiyan ang Panginoon Diyos, binibigyan niya po tayo kumbaga ng talino, ng wisdom and knowledge para alam po natin na kalaban pala itong umaatake sa atin, hindi po ba? Kaya nga po, sabi nga rito, ang inalok ng mundong ito ay talagang talagang hindi ka papupuntahin sa langit eh. Bagkus papupuntahin ka talaga kasama ka niya sa impyerno. Kung hindi tayo naging anak ng Diyos, baka talagang madadaya po tayo, di po ba? Kaya nga nakalimutan na nga, ang tunay na comfort and security ay nasa piling ng Panginoon. Yun po talaga ang totoong security na dapat nating intayin. Sabi nga ano ba ang pumupuno sa atin ngayon? Sabi po sa 2 Timothy 3 and 1 and 2, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Yun po yung yun na po yung sabi nga sa Timothy, yun na nga po mababatbat nga po. So yun na rin ang sign. Kaya dapat po tayong magbantay. Kumbaga, kailangan po maging alert po tayo sa bawat araw. Wag po tayong pahayo-hayo na, hindi pa naman darating ang Lord eh. Kasi any moment nga po, wala nga po siyang sinabi. Kaya nga po, we must look forward in hope. Ang mga sign na dapat that are happening around us are not supposed to make us lose heart. Bagkus ay lalo pa ito magpatatag sa atin. Sa ating paglakad sa buhay, pananampalataya,
ng ating pananampalataya ay hindi suntok sa hangin. Sabi nga sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito, dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Matatagumpayan, sabi nga ng Panginoon matatagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga, ang sabi nga ng Panginoon, maging matatag po tayo dahil nga ito na malapit na ang final countdown. Marami na nga pong nangyayari na mga hindi nating inaasahan na talaga naman na yun ay nakakapagpabagabag sa mga hindi Kristiyano. Bakit ganito? Kumbaga may mga nangyayari na gano'n na hindi sinasadya na kumbaga marami nang lumulutang ng mga hayop po na hindi natin nakikita nung araw. Kaya nga sa buhay spiritual nga po talagang dapat tayo maging mapagbantay at para po maligtas tayo. Kasi ano po sabi nga po lagi tayo ngang prepare sa bawat oras, sa bawat minuto. Kaya pag tayo po ay nakipag-ano po tayo sa Panginoon, seryosohin po natin talaga. Which is talaga naman po mahirap, sabi nga ni Sister Sephora, na talagang batbat. Pero andiyan ang Panginoon Diyos, andiyan ang Holy Spirit para i-guide po tayo. Kaya nga po binigyan tayo ng Holy Spirit dahil ang naghahari na sa atin ay ang Panginoon Diyos. Normal lang po, kumbaga nagkakasala po tayo. Basta as long na nagre-repent po tayo at totoo po pinagsisisihan natin ang lahat ng ginagawa nating kamalian at lagi po tayong mag-focus sa Panginoon dahil talagang malapit na po dumating ang Panginoon, sa totoo lang po. At marami na po mga signs. So yun lamang po at naway po lagi tayong magpanalanginan kung sino ang mahina sa atin, kung sino yung mga mahihina, yun po ang dapat nating magpalakasan po tayo. Dahil isa po tayong pamilya. Sabi nga dito sabi di ba? Sabi dito, di ba? Kumbaga, magmahalan tayo. Hindi pa nga lang po natatapos. Tayo po ay isang pamilya sa isang bahay ng sambahan na pinupuntahan po natin sa Japan. Kaya po tayo ay magmahalan palagi at magkaroon po tayo ng respeto sa bawat isa. So yun lamang po at salamat po sa Panginoon dahil sa binigay niyang wisdom ngayong gabi para sa atin lahat. So yun lamang po and to God be all the glory. Hallelujah. Thank you sa ating mga exhorter. Tunay nga talaga mga kapatid, nangungusap sa atin ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, so yun nga po no, ang team natin mga kapatid, actually mga kapatid, nangihingi talaga ako ng team for this week kasi nga may na-send sa akin si Sis Josephine sa na isang so napaano ko na yun ang pwede kong maging team na be watchful mga kapatid. Sa may nabasa ko sa kanya na ipinasa niya sa akin, or nagising po ako bigla dun sa pangyayari na yun mga kapatid. So kailangan po talaga maging attentive po tayo. Be watchful, stay alert, and be more prayerful mga kapatid. Sabi dito sa ating Mark mga kapatid na ating reading and meditation, kung nabasa nyo ito mga kapatid, from the start mga kapatid, it is a parable mga kapatid. Parabulo ito mga kapatid na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi mga kapatid, nagkaroon siya ng parable about the pig mga kapatid. And also, kapatid, doon din po sa pagiging doon po sa pag-door opener, mga kapatid, no? So, it's parable of the doorkeeper at saka yung sa parable of the fig tree, mga kapatid. Itinukoy dyan ng ating mga kapatid yung mga senyales, mga kapatid, na nang mangyayari na paparating na ang ating Panginoon. Kasi ito mga kapatid, itong Mark chapter na ito mga kapatid, it is kung bakit nasulat ito mga kapatid. Ito na yung preparation kung saan mga kapatid mangyayari na yung mga na kukunin na siya mga kapatid, dadakipin siya, dito na yun mga kapatid, nagsisimula na yun mga kapatid. So binigyan na tayo dito sa chapter na Mark na ito mga kapatid, binibigyan na tayo mga kapatid ng paghahanda mga kapatid. Diba sabi nga, be watchful mga kapatid. From the start sa focus verse natin, be on guard, be alert. Kasi hindi natin alam mga kapatid what is kung anong oras mga kapatid na
pwedeng dumating ang ating Panginoon. So, kailangan daw maging handa tayo at prepared mga kapatid. Subalit, mga kapatid, ano ba ang dapat nating gawing preparation? Katulad ng sinabi ni Sisipora, ano ba daw yung mga preparation, waiting sa paghahantay sa ating Panginoon? Magre-review ka mga kapatid kapag may exam. So ano ang dapat mo nating gawin mga kapatid? Kung ano ba ang dapat nating gawin sa paghahantay sa ating Panginoon? Unang-una mga kapatid, analyze ourselves mga kapatid. Paano na ba ang relasyon natin sa Panginoon ngayon, mga kapatid? Are we growing deeper? Or hindi po, lumalago po ba tayo, mga kapatid? As we grow, mga kapatid, continue our walking to the Lord, mga kapatid. Ano na ba ang relasyon mo sa Panginoon? Sabi, di ba, meron tayong paghahanda na gagawin. Subalit, anong klase? How do we wait for the Lord? Paano? Paano natin hihintayin mga kapatid? Are we doing our best mga kapatid sa atin? Are we prepared mga kapatid for the Jesus that will coming soon mga kapatid na hindi natin alam? Or nag-worry pa rin tayo mga kapatid? O natatakot tayo mga kapatid dahil anytime pwedeng dumating ang ating buhay na Diyos mga kapatid. It is enough yung preparedness natin ngayon mga kapatid. Are we ready, mga kapatid, na anytime na dumating ba ang Panginoon Diyos? Yan ang mga tanong, mga kapatid, na dapat nating answer sa ating sarili, mga kapatid. Ito yung binibigay ng verse na ito, mga kapatid. How do you trust the Lord, mga kapatid? Enough ba, mga kapatid, yung trust nyo sa Panginoon, sa mga pangyayari, mga kapatid, na nanggaganap ngayon? Diba? That's a good question, mga kapatid, sa atin lahat, mga kapatid. Ready tayo, mga kapatid, di ba? Sa ating mga ginagawang mga action sa araw-araw, mga kapatid. How your patience, mga kapatid. Gaano ang pasensya natin, mga kapatid, sa araw-araw. It is only you trust God, mga kapatid, and naniniwala ka sa Panginoon, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, how long is your patience? Gaano kahaba ang pasensya natin habang naghihintay tayo, mga kapatid, sa ating paghahanda, mga kapatid, sa pagdating ng ating buhay na Diyos? Ano nga ba, mga kapatid? Ano pang mga pointers dito, mga kapatid? Yung responsibility mo ba, mga kapatid, ngayon is that responsibility na nakaatang sa iyo, mga kapatid, or yung ginagawa natin, it is also the preparedness for the readiness of the Lord, mga kapatid. Ito ba, mga kapatid? Di ba, as being a disciple of our Lord Jesus, mga kapatid, kailangan natin, mga kapatid, that we can satisfy our Lord Jesus Christ. Kung ano yung binigay sa atin, mga kapatid, are we going to, mga kapatid, these things, mga kapatid, as being a good disciples, we need, mga kapatid, to spread, mga kapatid. Do we share the word of God to others, mga kapatid? It is the only, mga kapatid, ano ba yung ginagawa natin, mga kapatid? We have the ability, mga kapatid, sa ating mga kapwa, mga kapatid. Are we doing this, mga kapatid? Are we giving advice, mga kapatid, to the people? We assist to the people. Kasi ito yung mga paghahanda natin, mga kapatid. This is the step, mga kapatid, or isa sa mga paraan kung ito yung mga preparasyon na gagawin natin at ihahanda natin ang ating sarili, mga kapatid. Sapat na ba, mga kapatid? Hallelujah, mga kapatid, ang ating mga ginagawang preparasyon sa pagrating ng ating Panginoon, mga kapatid. Masasabi mo na ba sa ating Panginoon that we are ready, mga kapatid? Subalit meron ka pang unfinished business dito, mga kapatid, sa ating hinaharap, no, 'di ba, mga kapatid? Ito bang ginagawa natin, mga kapatid, that you attended, mga kapatid? Attended everything, mga kapatid, for the church or everything. Hallelujah, mga kapatid. Is this enough, mga kapatid? This Mark chapter 13, mga kapatid, is preparedness, mga kapatid, para sa atin, mga kapatid. Kailangan natin, mga kapatid, kasi nandito, mga kapatid, binabanggit na rin dito, mga kapatid, yung mga kamatayan, mga kapatid, na mangyayari, mga kapatid, di ba? Subalit, mga kapatid, etong Mark chapter 13, mga kapatid,
nagbigay na ng babala, 'di ba mga kapatid, kung ano yung pwedeng maganap sa mga huling araw na mangyayari at kailangan mangyari mga kapatid, no? Kasi sinabi dito ni Paul mga kapatid, no, how sinasabi dito mga kapatid na how faithful is God mga kapatid for to the fellowship mga kapatid. So nagsasalita mga kapatid dito ang ating Panginoon kung gaano ba ka-faithful si God, di ba mga kapatid, ang sabi ni Paul, kung gaano ka-patient ang ating Panginoon mga kapatid. And also, ang kailangan natin mga kapatid, kung ano yung kung ano yung ano ng Panginoon, gawin niya mga kapatid, the way mga kapatid, ang kailangan nating maging sarili mga kapatid, to be a Christ-like mga kapatid. If God is mga kapatid, is faithful, patient mga kapatid, nagpapalo, di ba, si Jesus mga kapatid, sa katuruan ng kanyang ama, mga kapatid, di ba? Tinutunod niya kung ano yung utos niya kasi alam niya mga kapatid that kung ano yung ginawa niya mga kapatid, kung ano yung itinanim niya, he will reap a great rewards. Ganon din tayo mga kapatid, no? Kailangan magiging vigilance tayo mga kapatid. We need to be watchful mga kapatid. Kasi alam natin na ang Panginoon will reward us with the eternal life mga kapatid. Kailangan maging handa tayo mga kapatid sa any araw mga kapatid na nangyayari ngayon mga kapatid. Eto mga kapatid, bibigyan ko kayo mga kapatid, no? Sabi, stay awake then daw mga kapatid. Kasi dalawang parables to mga kapatid. Sa image ng fig tree mga kapatid, di ba? Alam nila na kapag natuyo na yun mga kapatid, di ba? Ang sabi, the Lord will return. Sa parable of the doorkeeper mga kapatid, ang sabi doon mga kapatid, kailangan mapagmatsyag tayo mga kapatid, be watchful and wait for the coming of the Lord. Hallelujah, Jesus. Sa doorkeeper mga kapatid, it represents the waiting of the disciples to the community of faith mga kapatid. Di ba si Lord Jesus Christ, naalala nyo yan mga kapatid, nagano siya, iniwanan niya lahat mga kapatid, even the parents or everything mga kapatid. Basta sinunod niya mga kapatid as being a disciples mga kapatid. So magpapalaganap siya ng salita ng kanyang ama mga kapatid, no? Kasi tinatawag siya Ganon tayo dapat mga kapatid. Wala tayong mga kapatid na pag-aalinlangan kapag itinawag tayo mga kapatid that we have our calling mga kapatid. So kailangan nating hindi na tayo magdadahilan mga kapatid. Kailangan mga kapatid, susunod tayo sa imbitasyon. Kung ano man yung imbitasyon sa atin ng Panginoon, mga kapatid, we need to follow mga kapatid. Kasi alam natin mga kapatid, ito ay para sa ating kaligtasan mga kapatid. So kailangan talaga mga kapatid, ang gagawin natin is magiging masunurin tayo mga kapatid, mapagmatsyag mga kapatid sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Alam nyo naman ang generation today mga kapatid, so very high-end na talaga mga kapatid. Every makikita natin yan mga kapatid, nakakapanghina minsan sa ating pananampalataya. Subalit kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon mga kapatid, hindi ka manghihina. Tandaan natin yan mga kapatid. Yan lang ang mga kapatid. So kailangan maging stay awake tayo. Ano ba ang dapat nating gisingin mga kapatid? Stay awake tayo saan? Sa pananalangin mga kapatid. Sabi, kailangan stay awake tayo and remain alert for the coming of Lords. By prayer mga kapatid, constantly kailangan tayong nananalangin sa ating Panginoon. Hindi lamang mga kapatid, in public mga kapatid, but it involves mga kapatid, both private and public prayer mga kapatid. Hindi lamang sa church mga kapatid, hindi lamang mga kapatid sa hallelujah dito sa lugar, kahit saan mga kapatid, without any distraction mga kapatid, kaya nating manalangin mga kapatid, kahit saang lugar mga kapatid, and we need to be prayer for one another mga kapatid. So hindi natin ikakahiya yan mga kapatid, kahit saang lugar,
mga kapatid. Kasi alam nyo, ang pananalangin is an act of worship, mga kapatid. It is an act of communicating which is in our with God the Father, mga kapatid. Diba? Sabi, diba, in everything that we ask in prayer, mga kapatid, it is a form of our communication. Essential to mga kapatid, na pangangailangan ng ating spiritual, mga kapatid. So kapag gumalgo ang ating spiritual, mga kapatid, lumalago ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananalangin, mga kapatid. Kasi ito yung nagiging align ang ating sarili, mga kapatid, sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. So, lagi nating tatandaan, mga kapatid, na kapag nananalangin tayo sa ating Panginoon, hallelujah, lagi nating iisipin na it is an act of worship to our Lord Jesus sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. So, yun ang una, mga kapatid. So, ano pa daw dapat ang maging maging awake tayo, mga kapatid? On the words of God, of course, mga kapatid. Sa scripture niya, mga kapatid. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, so, kailangan nating maging ready, mga kapatid, sa paghahanda natin, mga kapatid. Of course, kailangan natin ang magbasa. I-immerse daw natin, mga kapatid, ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Napakaganda, hallelujah, no? Kailangan makarinig tayo, mga kapatid. Basahin natin, aralin natin, at i-meditate natin ang ating salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi it is a divine instruction, mga kapatid, that how we can trust the Lord, mga kapatid. Paano tayo lubusan, mga kapatid, na maniniwala, mga kapatid, ng awing faith, mga kapatid, if we will not rely on the words of our Lord Jesus, di ba? Kasi nandiyan lahat yan, mga kapatid. Ang salita ng Panginoon ay nandiyan lahat, mga kapatid. So sabi, di ba, mga kapatid, Bible, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, it is a commanded by our Lord Jesus. Hearing, reading, studying, and meditating on the Bible is good for your soul. O, di ba, mga kapatid? Napakaganda, di ba, mga kapatid? Kasi ito talaga yung alam nating nakakapag-revive sa atin, especially may mga isipin tayo, mga kapatid. Magbasa lang tayo ng ating Bible, read some scriptures every day, mga kapatid. It will help us, mga kapatid. It is a good medicine, mga kapatid, to bring us joy into our hearts, mga kapatid. It is good for everybody, mga kapatid, na magiging strong yung faith natin, and yun lalo na yung trust natin sa ating Panginoon, mga kapatid. So yung pangatlo, mga kapatid, saan tayo pwede mag-stay awake, mga kapatid? Together in the church, of course, mga kapatid, no? Kasi dito nagpapalakasan tayo, although, mga kapatid, hallelujah, na ang church is our body. Our body is a temple of God. So kailangan talaga natin, ng kapatid, na palakasin ang ating katawan, and also our church, mga kapatid, na ating the way we kung saan tayo nagsumasamba, mga kapatid, kasi ito yung tinayo ng Panginoon, mga kapatid. It is the people of God who have been, mga kapatid, saved, mga kapatid. No, ang sarap, no, mga kapatid, tayo na daw yung mga itinawag at iniligtas, mga kapatid. Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya at paghingi ng tawad sa ating Panginoon, no? So tayo daw, mga kapatid, and kasi yung church is a pillar of the foundation of the truth. Di ba? Ang sarap na, mga kapatid. Siya talaga yung kung saan ginamit talagang instrumento ang church, mga kapatid, para ipalaganap ang katotohanan. Diba, mga kapatid? They are instruments, mga kapatid, for our spiritual growth, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, Jesus Church, mga kapatid, it is God Church, mga kapatid, that will gather, mga kapatid, in the local, mga kapatid, congregation. Ito yung kung saan, mga kapatid, God has planned that our spiritual growth, mga kapatid, lalago siya, mga kapatid, kapag uma-attend tayo sa ating panambahan. Kasi doon nga, mga kapatid, nakakarinig tayo, mga kapatid, ng mga salita, mga kapatid, ng mga preach natin, mga kapatid, ng ating salita ng Panginoon, at ang sama-sama nating
pananalangin, mga kapatid. At syempre nagkakaroon tayo, mga kapatid, sa bawat isa na if ever na may correction, mga kapatid, this is help us, mga kapatid, to grow, mga kapatid. So, eto rin po talaga, isa sa mga pangangailangan natin lahat, mga kapatid. So, we need to stay awake together in the church. Tandaan natin yan, mga kapatid, stay awake, mga kapatid. 'Di ba? Kailangan tayong maging gising sa katotohanan, mga kapatid, that our Jesus Christ, mga kapatid, is always there, mga kapatid. So, alam natin, mga kapatid, kapag nag-utter tayo ng prayer, mga kapatid, we always ask God. The Holy Spirit is with us, mga kapatid. So, sa pananalangin natin, mga kapatid, kinakausap natin, mga kapatid, ang ating Diyos, mga kapatid. So, everything that we ask in prayer, of course, mga kapatid, didinggin yan ng ating Panginoon, di ba? Wala namang hindi dinidinig ang ating Panginoon, mga kapatid. So, yun lang ang maiiwan ko, mga kapatid. Tandaan po natin kung saan po tayo dapat magiging gising, mga kapatid. Stay awake, mga kapatid. Stay awake in our, ano po ba yung number 1? Hope, mga kapatid, nailista nyo siya kasi malaki siyang sa atin, encouragement sa bawat araw. Kung saan ba tayo dapat magiging awake, mga kapatid. Unang-una, 'di ba, ang prayer. We need to stay awake in prayer, mga kapatid. Stay awake in the scripture of our Lord Jesus. Stay awake together in the church, mga kapatid. So yan, mga kapatid, yung mga yan, mga kapatid, ang kailangan tayong maging gising kasi ito lahat ang katotohanan, mga kapatid, na gustong iparating dito sa Mark 13 na ito, mga kapatid, sa parable na ginamit ng ating Panginoon, na kailangan preparedness talaga ang mananahan sa bawat isa. So yung mga question na mga inano ko, mga kapatid, I hope, mga kapatid, na it will encourage you more to read and be ready, mga kapatid. We need to be watchful, be ready for the things in life that we hope, mga kapatid, our spiritual strength will grow more, mga kapatid. Dahil ito ang kailangan natin, mga kapatid, sa pagharap sa ating Panginoon. Wala nang ibang matatanong ang ating Diyos, mga kapatid, kung paano tayo sa Kanya sumampalataya, kung paano ang ginawa natin sa pagsunod sa Kanyang utos, kung ano yung mga ginawa natin sa ating mga kapwa. Yan ang mga bagay na napaka-importante, mga kailangan natin, mga kapatid, sa atin ang kalaguan sa bawat isa, mga kapatid. Yun lamang po ang maiiwan ko, mga kapatid. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa atin pong pananalangin, mga kapatid. Hallelujah. Sa general prayer po, sunod-sunod na po tayo, mga kapatid. And mga kapatid, huwag po tayong matulog, mga kapatid. We need to mag-participate po tayo sa ating pananalangin. Nang sa ganun, mga kapatid, ano man yung mga hinihiling natin, mga kapatid, I know that God will answer our prayer. Jesus' name. Hallelujah. Si Senny, God bless po. I will be covering for Sis Annie for now kasi mayroon siyang bisita. But anyhow, let's bow our head, brothers and sisters, and we thank you, Lord. We thank you for tonight once again na pinagtipon-tipon niyo po kami at naway sagutin niyo po ang aming mga panalangin at ito po ang aming general prayer. Divine anointing to have a strong leadership, full of the Holy Spirit and great wisdom and knowledge, to our Pastor Rolly, Pastora Josie, and to every department leader, to operate the divine office faithfully and powerfully. The growth spiritually and numerically and great vision of every department, men's department, women's and youth and children, and music departments to have more laborers in God's vineyard, pastors, leaders, teachers, evangelists, and prophets to have a strong leadership.
Each one wins one of each, reach the goals of 7 souls a month to be baptized in water baptism and Holy Spirit baptism, and become disciples of our Lord Jesus Christ. And New Life Opif Bahrain Church can establish a daughter church Filipino and other nationality here in Bahrain and all over the world. Faithfulness of every saints in doctrine of one God. Faithfulness in holiness, living inside and outside the church. Faithfulness in time, talent, and treasure with submissive heart and teachable spirit to be good steward and generous and meet the needs of the church and spread the gospel here in Bahrain, in Philippines and other country. God will open up home Bible studies. God will open up home Bible studies in Bahrain and to our loved ones in the Philippines and other country and turn to conversion and be saved. Revival every Friday service with the outpouring of the Holy Spirit and any activities and successful discipleship class 2024 batch 3. Stability of job, promotion, increase of salary, successful business, abundance spiritually, financially, materially, emotionally to all of us and to our loved ones. Stability and spiritual leadership will prevail in the Philippines and rebuke any calamities that will destroy our country as we release the success and progress of the Philippines. Spirit of unity and love prevail of all Opif New Life Bahrain, Saudi, Abu Dhabi, Philippines, and all over the world as we rebuke indifferences and disunity, abomination, lying tongue, sowing discord heart that deficit wicked imaginations, false witness, hands that sheds innocent blood, gossip, jealousy, and anything that destroys the church. Successful, peaceful, and abundance of financial, of the Bahrain government and freedom of spreading the gospel of our Lord Jesus here in Bahrain. In Jesus' name, amen, amen, alleluia, alleluia. And God bless us all. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Yeah, good evening po sa ating lahat. Praying for the families, Pagkay family, Malonzo family, and Galang family. Oh Lord, hallelujah, Lord Jesus. We are praying for our Galang family. Lord, we praying for the excel sa studies at laging safe sa Baguio ang aming kapatid na si Hana Galang. Lord, tagumpay at pagpapala sa office at showroom ng aming pastor at patuloy na success sa kanyang business, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lord, praying for magkaroon pa ng mga alaga na mababait ang aming pastora at generous na client, Panginoon. We ask you, Lord Jesus, pray. Good, highest, and grades para sa aming kapatid na si Sis Jaira sa kanyang third grading, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We ask you a favor, Lord Jesus. Lord, success sa studies sa caregiver at makapunta ng New Zealand si Sis Glenda na bunsong kapatid ng aming pastora. Oh, hallelujah, Lord Jesus. God bless ang mga mag-rent sa room na maging biyaya at katuwang kalakasan sa church grow at kaluguran ng Panginoon. We ask you, Lord Jesus, na matugunan niyo ang aming kasagutan para sa aming Galang family. Pray for the Malonzo family. Lord, we pray that the protection of Malonzo family, please keep safe them from the harm and shield them from the negative influences and dangerous situation. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Help
help mo, Panginoon, ang pamilya members na ni si Seni to be in peace and unity in one another. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Please keep ang aming kapatid na si Sis Shiloh from harm and danger, from danger every day, Panginoon, Lord Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Lord, praying for the grant us at wisdom and understanding of your holy words para sa aming kapatid na si Sen, Panginoon. World peace para sa aming bansa, Panginoon. At praying for them para sa magulang to have and guidance and protection. Praying for the church, hallelujah, Lord Jesus, to have unity and love one each another. Good health, Panginoon, and wisdom para sa aming kapatid na si Seni at si Brother Leo, Panginoon. And praying for the brother Gabriel na gumaling na sa kanyang karamdaman, Panginoon. At hipuin niyo ang mga kapatid ni si Seni na huwag magpataasan at magpakumbaba sa bawat isa, Panginoon. O Lord, hallelujah, Lord Jesus, praying sa nalalapit na bakasyon ng aming kapatid na si Sedi at brother Leo at aming kapatid na si Shiloh sa US sa ngayong Mayo na maging maayos at ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagbiyahe, Panginoon. All hallelujah, Lord Jesus. Praying for the Bakay family, Lord Jesus. Lord, guidance and knowledge, good health and protection para sa pamilya at sa mga mahal sa buhay ng aming kapatid na si Sipora, Panginoon. Complete healing for those who are sick, especially to her brother-in-law who's recovering for mild stroke, Panginoon, Holy Jesus. To Ate Jane, who is having stage cancer and going through chemotherapy for her mother na bumaba na ang kanyang cholesterol, Panginoon, and good health always and protection for her. Oh, hallelujah, Lord Jesus. For Leah, Lord God, to be the servant of the Lord to protect Liam in his school for any harm, especially to those who is bullying and hurting him physically and emotionally. Oh, hallelujah, Lord Jesus, to have more good clients para sa aming kapatid na si Sipora, Panginoon. For the clients to be successful in finding job when they are come here in Bahrain, Panginoon, Lord Jesus, hallelujah. Continue to guide us. Panginoon, continue to guide and use to serve the Lord ang aming kapatid na si Sipora at aming kapatid na si Brother Jong, Panginoon, according to your will, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord Jesus, para sa aming kapatid na si Jong, Panginoon, to have more knowledge to his job right now, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, panalangin para sa unity, love, respect, and all the church member. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, panalangin that we can go, that we can go to vacation in the Philippines ang pamilya Bakay this year matugunan niyo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, tinataas namin ang kanilang mga kahilingan, Panginoon. Ngayon pa lang na may kasagutan, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord Jesus. In the name of Jesus, we ask you, oh Lord Jesus, in Jesus' name, amen. Amen and amen. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli po, Panginoon, itinataas po namin ang mga kahilingan po ng mga kalalakihan, Panginoon, makatatayan, Panginoon. At muli, Panginoon, alisin niyo po ang kabaugan, Panginoon, sa ministry po ng men's ministry, Panginoon. Muli ay magdagdag po kayo, Panginoon, sa kanila po, Panginoon, na maraming souls pa po ang maidagdag po sa kanila, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang kahilingan po ito po, Panginoon, na magkaroon po siya ng kalakasan, Panginoon,
sa araw-araw po, Panginoon, ng kanyang pagtatrabaho, Panginoon, at nang sa gayon po ay, lumago po siya, Panginoon, lalo sa inyong ubasan, Panginoon. Gamitin niyo po siya, Panginoon, at, muli po, Panginoon, ay, bigyan niyo po siya ng mas malawak pa pong kaunawaan sa inyong mga salita, Panginoon, at, itinataas din po niya, Panginoon, ang kanya pong pamilya, Panginoon, ay sila ay, ah, bantayan, Panginoon, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. At muli, Panginoon, financially, Panginoon, magkaroon po sila ng maayos na, financial stability po, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Itinataas niya rin po, Panginoon, na sila, Panginoon, sa men's ministry po, Panginoon. At, muli po, Panginoon, itataas ko, lahat po sa kanila po na kay Brother Leo, kay, Brother Jonathan at Brother Angelito, at lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pastor po, Panginoon, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng, magandang, kalusugan po, Panginoon, at, kalinisan ng puso't isipan po, Panginoon, na magpatuloy, Panginoon, magpagamit sa inyong ubasan, Panginoon, at, gano'n din po, Panginoon, gabayan sila sa araw-araw, lalong-lalo na po kapag po sila ay, nagda-drive po patungo sa mabiyayang trabaho na inyong binigay, Panginoon, at, muli, Panginoon, ay, magkaisa po sila, maglagi po ng, panahon, Panginoon, lalo-lalo na po, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang kanila pong dawn watch, Panginoon, sa darating na Friday po, Panginoon. Muli, Panginoon, hipuin niyo po ang bawat isa sa kanila, at, muli po, Panginoon, ay, bumaba, Panginoon, ang inyong espiritu po sa kanila, Panginoon, na talagang 'pag nilayan po nila ang inyong mga salita, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng, mga revelation po, Panginoon, sa kanila, Panginoon, at, muli, Panginoon, ay sila ay, tinataas po namin na maging, matibay na haligi po ng kanilang mga pamilya po, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, na magdagdag po kayo ng maraming souls po, Panginoon, ng aming katatayan po, Panginoon, na maging, halimbawa po, magandang halimbawa po sa kanilang mga pamilya po, Panginoon, na talaga pong, magkaroon po, Panginoon, kayo po ang magdala at magbigay, Panginoon, kung sino po ang aming hahayuhan, Panginoon, na talaga pong, upang madagdagan po ang men's department po, Panginoon. At muli, Panginoon, tinataas namin lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Jesus, idinadalangin ko po sa iyo ang prayer request ni Mami Noble na nag-aalaga sa akin niya, complete healing at sana mabigyan ng success ang operasyon sa breast cancer niya at maging success ang kanyang pagkikimo. Lord Jesus, at para sa dalawa niyang kapatid, sana paggalingin mo, O Lord, sa palaging pagkakaliyo. Jesus name. Sinasamot dinadalangin ko po, Lord Jesus, ang lani ng apo niya si Mary Jane. Wisdom and knowledge, O Lord. At sa dalawa niyang sister na sila Ate Lucing at Ate Norma, bigyan niyo po sila ng malakas sa pangangatawan, O Lord Jesus. At si Mami Louie po, naway gabayan niyo po, Lord Jesus, sa pagtatrabaho niya, bigyan niyo po siya ng malusog na pangangatawan. In Jesus' name, amen. At para po kay Sis Leah, Lord Jesus, dinggin mo po ang mga panalangin namin para sa pamilya ni Sis Leah. Pagkalooban mo po ng malusog na pangangatawan ang kanyang pamilya sa Pinas at ilayo, muli po sila sa mga disgrasya. Maging ligtas sila lagi at para din po kay Sis Leah, good health at safety sa kanyang trabaho, Lord Jesus. Para sa buong ministry ng New Life Barin, pati na rin sa pamilya ng employer niya. Panalangin ko po na magkaroon siya ng financial stability at dinadasal ko po, Lord Jesus, ang patuloy na pagtanggap at pagkilala ni Sis Leah sa iyo, Panginoon. Na i-guide mo siya at ang mga taong makakasama niya sa tamang pagkilala sa Panginoon. In Jesus' name, amen. Lord, dinadalangin ko po ang prayer request ni Sis Cha. Lord, hear our prayer for Sis Cha. Guidance and safety para sa mga anak niya sa pag-aaral nila at pag-uwi
pag-uwi. Palagi niyo po silang pag-ingatan at bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge. Complete healing para sa lahat ng mga may sakit na malubha na nagkakaranas nito. Lord Jesus, hipuin niyo po at pagalingin sila ng tuluyan. Para sa po sa buong mundo, peace and unity and humble and kind and love to each other at kilalanin nila at paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Lord Jesus, panalangin ko po para kay Siska, good health, wisdom, and knowledge para matutunan ang lahat ng bagay at maunawaan niya ang salita ng Panginoon. Magkaroon siya ng humbleness and powerful para sa faith niya kay God. In Jesus' name, Amen. Para po kay Sis Purity, prayer for Sis Purity, Lord Jesus, set her free for her case in LMRA. Lord, provide her all their needs with her son Jeremy. Give her financial stability and also to her work. In Jesus' name, Amen. I'm praying also for Sis Princess for the healing of her daughter Denise. Lord Jesus, please help Sis Denise for her illness. In Jesus' name, Amen. Lord, I'm praying also for Sis Princess for her visa to be done and be able to go home this year. In Jesus' name, Amen. Dinadalangin ko rin po ang prayer request mo, Sis Victoria. O Lord God, I pray to you, Lord Jesus, for the two sons of Sis Victoria, John Milliard, for his scholarship and continuous wisdom in his life. Lord Jesus, I pray also her eldest son, John Michael, that he will be guided by the Holy Spirit in his walk with you, God, O Lord. And for Sis Victoria, grant her prayer, O Lord, give her a stable job. In Jesus' name, Amen. At para po kay Sis M, hindi po siya nakapag-send ng kanyang prayer request. Gabayan niyo po siya ng Panginoon lagi sa kanyang trabaho at bigyan niyo siya ng kalakasan sa pangangatawan. In Jesus' name, O Lord, thank you. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Narito po kami, lumalapit po kami sa inyo para idulog po namin ang bawat isa sa aming mga personal request po sa aming mga kapatiran. Narito po ang mga personal request po nila. Sister Josephine, para po kay Sister Josephine, good health po para sa kanya, para sa anak niya na si Joven, para sa anak niyang babae na si Angel at sa buong pamilya niya. Protection and guidance para sa kanya at sa buong pamilya niya. Divine wisdom, understanding sa work ng mga anak niya po. Strength and leading of the Holy Spirit for the entire family. Peace and love on earth. Love, unity, humbleness, and compassion for all the brethren and the church. More souls to be baptized. Financial stability. New uniform to be released from the company. In the name of Lord Jesus. Hallelujah. Para naman po kay Sister Claire, good health protection para sa mga anak niya at asawa, always safe sa pagpasok at pag-uwi ng school at work. Mag-excel sa kanilang studies at all staff to have a unity with love and compassion and humbleness. To give us client with good heart and generous. Complete duties of all staff. Stronghold ng bawat isa na isuko kay God, and we will gather all together every Friday sa church to worship. Financial provision and job stability. Divine knowledge and wisdom to your words. To have more patience and courage to face all trials. For Cathy and kids, safety and good health. Good health para kay Sis Claire and to be more spiritual growth. All plans and worries is I surrender to let it be happen according to your will. Para sa kanyang pamilya, sa nanay at kapatid niyang lalaki to keep them safe.
and good health and protection na makilala din kay Lord. To all brethren na manaig ang pagmamahal ng Diyos at pag-unawa sa bawat isa. Rebuke the wiles of devils in Jesus' name. Yes, hallelujah, Jesus. Para naman kay Sis Ana, good health, spiritual guidance, wisdom, strength, understanding, the words of God, Lord, Father Jesus Christ, kabuuan sa kanilang pamilya, sa kanyang asawa na si Early Senior at ang kanyang mga anak. Gabayan lagi sa pag-aaral sa kanyang mga anak na sina Heidi Ellie Angel at Rain. Hindi sila mahirapan, mag-excel sila, malayo sa masama. Praise God. Gabayan sa pagtatrabaho, araw-araw ang kanyang asawa na si Ellie Senior at ang kanyang mga anak. Healing, gumaling ang lahat ng mga sakit in Jesus' name. Laging may Bible study sa buong bansa. Financial provision, magkaroon ng trabaho ng bawat kabuuang pamilya. Maraming mag-church at magpabaptize. Magkaroon ng peace, humble, love, patient, understanding, wisdom, guiding always the words of God, our Lord Jesus Christ. Para naman po kay Sister Jean, Nawala mic mo, Sister Cha. ulit po. Para naman po kay Sister Ginaline, healing po para sa kanyang tatay na maging regular na ang kanyang pagdumi at naway matanggal na din ang catheter niya. Good health para sa buong pamilya niya, wisdom and knowledge sa dalawang anak niya na nag-aaral at naway matupad niya ang mga pangarap niya sa mga anak niya at naway matupad niya rin na makatapos siya sa kanyang pag-aaral ng caregiver in Jesus' name. Para po kay Sister Joanne naman po, knowledge and wisdom sa lahat ng aspeto na magamit po siya ng Panginoon sa inyong mga salita. Continuous and protection para po sa mga anak niya po at good health rin po. Generous and understanding, client in every workday. Unity and understanding, pagpapatawad sa katrabaho, rebuke ng lahat ng kalaban, pamahayan ng kabutihan at pagmamahalan sa bawat isa sa loob ng aming plot. Guidance and protection sa kanyang asawa para sa araw-araw ng pagtatrabaho sa kanyang pamamasada and good health every day. Continuous protection para po kay Sister Julian at sa kanyang kalusugan na rin po. Bigyan ng siksik, diglig at umaapaw sa pagpapala. Praise God. Hallelujah, Jesus. Para po kay Sister Carol, i-guide niyo po siya sa kanyang mga plano po sa buhay ngayong taong pong ito. And healing po para sa mga sakit. Ipuin niyo po at pagalingin niyo po ang bawat isa na nakaranas ng kanilang karamdaman. In Jesus' name. Para po kay Sister Mary Ann, praying po na bigyan niyo po siya ng lakas para sa mga anak niya. Praying din po na maging okay po ang pagpunta sa kanyang anak na panganay dito po sa Bahrain. Praying din po sa lahat ng apektado ng baha sa buong Davao. In Jesus' name. Praise God, hallelujah, Jesus. Dinadalangin ko po ang lahat ng personal request po ng mga kapatiran kay Kristo. Naway matupad po ang lahat ng ito na ang bawat isa sa kanila ay tugunan niyo po sa Panginoong Hesus. Kayo po ay napakadakila at walang imposible. Ipagkakalob niyo po ito na maraming salamat po sa lahat-lahat na blessings at buhay na reflector niyo po sa amin. Ito'y samot na lang sa pangalan ninyo, Hesus Kristo. Amen. Praise God, hallelujah, Jesus. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, hallelujah, Jesus. Nandiyan na po ba si Sis Eva? Awitan po muna natin ang ating Panginoon bago po tayo sa ating pangwakas langin. God bless po, Sis Eva. Amen. Blessed evening po.
Kantahin po natin mga kapatid ang Thank You Lord. Because it says it's the good thing to give thanks to the Lord. Okay, amen. Ready, 1, 2, 3. I come before you today, and there's one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you gave into me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach sign. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God! Hallelujah! Successful mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At napakaganda mga kapatid. Amen. Ng ating prayer meeting mga kapatid. Praise God muli. Hallelujah. Salamat at nakasama natin Sister Carol mga kapatid. Amen. Praise God at kumpleto tayo mga kapatid. Amen. Ngayong gabi mga kapatid. Praise God. So tayo manalangin mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord Jesus, dakilang Ama, Panginoon, Lord, with a grateful heart, Panginoon Lord Jesus, kami, Panginoon, ay punong-puno ng kagalakang magpasalamat sa iyo, Panginoon Lord, na ang Espiritu mo ang kumilos sa bawat sa amin, na muli mo kaming tinipon, Panginoon Jesus, at naganap, Panginoon O God, ang aming pagsangguni ng lahat ng aming panalangin, Panginoon. Lord Jesus, sa oras na ito, Panginoon Lord, God, ay tinatanggap na namin ang kasagutan sa lahat ng aming panalangin, Panginoon, and we declare victory, Panginoon. Lord Jesus, sa aming pagtatapos, Panginoon, Lord Jesus, marami pong salamat sa host namin, Panginoon, sa mensahe, Panginoon, Lord Jesus, ngayong gabi, Panginoon, na kami mapagbantay, Panginoon. Lord, mahal na mahal mo kami, Panginoon, kung kaya't, Panginoon, binibigyan mo kami lagi, Panginoon, ng babala, Panginoon, araw-araw, Panginoon, na kami mapagbantay, Panginoon Jesus, maging ang mga sarili namin, Panginoon Jesus, na laging nakafocus sa iyo, Panginoon Lord, sa salita mo, sa doktrina mo lamang, Panginoon, kami lagi nakatangan, Panginoon. And right now, Lord Jesus, marami pong salamat sa lahat ng mga ginamit mo, Panginoon. Lord, sa attentive ni Lord God, hallelujah, nandyan ang Panginoon God, ang puso ng bawat isa, Panginoon Lord, nagampanan ang mga iniatang mo, Panginoon Lord. Jesus, right now, Lord, ibalik mo ng siksik-liglig, umaapaw, Panginoon Lord, sa bawat isa, Panginoon Lord. Hallelujah, ang lakas, Panginoon Lord Jesus, bagamat, Panginoon Lord, God, sa gabing ito, Panginoon, Lord Jesus, kulang ang oras namin na matulog. Ngunit, Panginoon Lord Jesus, katulad ng sinabi mo, Panginoon Lord, na uuna ang gawain para sa iyo. Lord God, ang nalalabing oras namin sa pagpapahinga, Panginoon Lord Jesus, ay babasbasan mo, Panginoon. Bibigyan mo kaming lahat ng dire-diretsyong tulog, Panginoon, at iliwalas ng katawan sa paggising, Panginoon Lord Jesus. At habang kami natutulog, Panginoon Lord Jesus, patuloy namin hinihiling, Lord, na ipalibot mo sa amin ang libo-libo mong anghel, Panginoon, and dwell us with your Holy Spirit. Cover us with your blood, Panginoon, upang sa ganun, O God, habang kami natutulog, Panginoon, no weapons is formed against us shall prosper, Panginoon. No tongue shall rise or prosper, Panginoon. Bagkus, Panginoon Jesus, magkakaroon kami, Panginoon Lord, ng magandang pagpapahinga, Panginoon, sa gabing ito, Lord. At baon-baon namin bukas, Panginoon, ang kalakasan, kapayapaan, Lord Jesus, O God, kasiglahan, Panginoon Jesus, at muli naming matunghayan, Panginoon, ang biyaya mong sagana, Panginoon, sa bagong umaga, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, ipatong ang yung mga kamay, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Let the anointing, Panginoon, be upon us all, Panginoon, at
Lord Jesus, ikaw ang presensya mo, Panginoon Lord, ang manahan sa bawat tahanan, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon Lord Jesus, upang sa ganun ang bawat isa, Panginoon Lord, God, hallelujah, ay lagi, Panginoon Lord Jesus, nandyan, Panginoon Lord God, hallelujah, ang kapayapaan, Panginoon Lord, wala anumang troubled heart, Panginoon Lord, mga alalahanin, Panginoon Lord Jesus, we rebuke it, Panginoon Lord, sapagkat, Panginoon Lord, andyan ka, Panginoon, na you will supply all our needs, Panginoon. Maraming salamat. Taglay namin ang revival this coming Friday, Panginoon, na bawat upuan, Panginoon Jesus, ay punuin mo, Lord God, ng mga kaluluwang totoong sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. We rebuke any absences, Panginoon, bagkos, Panginoon, we release, Panginoon, complete attendance, Panginoon, at Panginoon Lord Jesus, dadagdagan mo pa kami. Maraming, Lord, hindi namin alam kung saan manggagaling ang mga bisita, Panginoon. Ngunit ikaw, Panginoon Jesus, ang magdadala ng mga bisita, Panginoon, sa pamamagitan ng mga anghel, ng mga kaluluwa, Panginoon Jesus, at dadalhin sila, Panginoon, sa tahanan mo, Panginoon. Right now, we pray, Panginoon Lord Jesus, na anointing mo sa altar, Panginoon, anointing mo sa music department, Panginoon, anointing mo, Panginoon Lord, sa mga tatayo sa pulpito, Panginoon Lord, na lahat, Panginoon Jesus, lahat kami, Panginoon Lord God, hallelujah, ay pakapuspusin mo ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang sa ganun, Lord Jesus, presensya mo lamang, Panginoon Lord, ang maghari sa amin sa araw ng Friday, Panginoon Jesus, O Lord God, pagsusan mo ang aming seminar, Panginoon Jesus, tungkol sa prayer and fasting, Panginoon Jesus, pagpalain mo, Lord, ang katuruang ito, Panginoon, na ngayon pa lang, Panginoon, gawin mo na mataba ang puso namin, Panginoon Lord, na maging good ground, Panginoon Jesus, na tataniman mo ng salita mo, Panginoon. We claim revival, maging sa preacher, Panginoon Lord Jesus, anoint mo, Panginoon O God, ang salita mo na ipapangaral sa amin lahat, Panginoon, na kailangan namin, Panginoon Jesus. Lord God, hallelujah, Lord, gawin mo, Panginoon Jesus, busilak ang mga, Lord Jesus, O God, boses ng mga anak mo, Lord, na lahat ng inatasan mo, Panginoon, sa worship team, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, ngayon pa lang ay pakapuspusin mo na sila ng Espiritu mo, Panginoon, Lord, upang sa ganun manalaytay sa aming lahat, Panginoon, ang revival, Panginoon Lord Jesus. Fill in your house, Panginoon Lord Jesus, with the anointing and with your presence, Panginoon Lord. At lagi mong bakuran ang iglesia mo, Panginoon, ng libo-libo mong anghel, Panginoon. Pahiran ng dugo mo, Panginoon Jesus, ang buong bahay, Panginoon Jesus, at patuloy mong pagpalain ang swimming pool, Panginoon, ang jacuzzi, Panginoon, na mayroon kaming mga kaluluwa na mababautismuhan, Panginoon, sa papahintulutan mo, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Katukin mo ang lahat, Panginoon Jesus, na Lord, sama-sama kami sa darating na Friday, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon Lord Jesus, na pagdating, Panginoon O God, hallelujah, sa araw-araw naming pagtatrabaho, Panginoon. Ingatan mo kaming lagi, Panginoon. Ilayo mo kami sa anumang tukso, kapahamakan, anumang karamdaman, Panginoon, at anumang pagkakasala, Panginoon. Lord Jesus, pagabanalin mo kami araw-araw, Panginoon. Pagkabanalin mo ang puso namin, ang aming kaisipan, Panginoon Jesus, na lagi, Panginoon God, hallelujah, walang anuman, Panginoon Jesus, O God, gagambala, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagkus, Lord, Jesus, malinis ang bawat isa, Panginoon. Lord, at anumang oras na dumating ka, Panginoon, handa kaming lahat, Panginoon. Lord, pagpalain mo pa, Panginoon, Lord God, ng iba yung katalinuhan, Panginoon Jesus, ang mga anak mo na nag-exhort sa gabing ito, Panginoon, at bawat isa sa amin, Panginoon, palaguin mo kaming lahat, Panginoon, sa grasya ng iyong kaalaman, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon Jesus, na bawat isang anak mo, Lord, na narito, Panginoon. O God, Lord Jesus, inaangkin namin, Panginoon, Lord, sa gabing ito, Panginoon, ang mayaman mong pagyakap sa amin, Panginoon. Lord Jesus, purihin ka, Panginoon, at salamat muli, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord Jesus, sa pangalan mo, Jesus, Lord, at pinapasalamatan ka namin. In Jesus' name, In amen. Jesus' name, amen. Hallelujah. God. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Praise God. Okay, say Yes. bye-bye God na. bless you mga kapatid. And see you on Bye. Friday. Good evening po. God bless. God bless. God God bless. bless mga Bye, Taya. Po. God God bless bless po. po. Good night. Good night na. Good I night love po. you, Taya. See you Good on night po. Friday. See you guys on Night. Friday. yung Bye-bye. mga Mag-church kakantahin po si namin. Brother Tapos Good Jonathan. night, yung Taya. Good night po. magpa-practice ba kayo Good bukas? Good night, night. God Shiloh. bless. Good night, Zaya. Good night, Sige po, good everyone. night. God bless, God bless. God bless po. God bless po. Bye, Taya. God bless. Good night. Good Bye, night po po. sa lahat. Good night Bye, po. po. Good night, everybody. Good night Good night. po.